Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Ace of Cups, the Three of Cups, Four of Swords, Ace of Swords. Okay. Malaki yung chance na magkakaroon kayo ng new beginning ng ex mo or past mo. Magkakabati kayo dito after some time na siguro naghiwalay kayo. Parang nakapag-relax na kayong dalawa, nag-cool off na kumbaga kung ano yung mga sama ng loob ninyo sa isa't isa before, and then parang handa na kayo dito to open up to each other or be honest with each other, na mabigyang linaw kung ano man ang mga naging issue ninyo. Okay? And then we have here the Nine of Wands, the Ten of Pentacles, the Two of Swords, and the Knight of Pentacles. So, sa nakikita ko dito, medyo at first siguro meron kang hesitation, no, kapag makikipagbalikan siya sa'yo. Kasi medyo naging sinungaling nga siya sa'yo before. So, nahihirapan ka dito kumbaga na paniwalaan nga yung mga sinasabi niya sa'yo. Pero, makikita mo sa kanya yung effort niya to really commit to you, or para mabuo muli yung relationship ninyo. Especially kung meron na kayong family, parang talagang gagawin naman niya yung makakaya niya para mabuo yung family nyo nga. So, magiging honest naman siya dito. Parang may mga plano naman siya para ma-improve yung relationship ninyo na dalawa. Okay? And then we have here the Two of Pentacles, the Five of Wands, and the Ace of Wands. So, ang dami ditong aces, ace. So, talagang mga para kayong starting all over again. Okay? Parang renewing yung vows ninyo, renewing yung love, yung connection ninyo sa isa't isa. Yun nga lang, habang nire-renew ninyo itong connection ninyo na dalawa, meron pa rin kumbaga na mga bagay na hindi kayo magkakatugma, or parang magkaiba yung gusto ninyo, magkaiba yung opinion ninyo. Pero this time, nakikita ko na parang binabalance ninyo yung mga bagay-bagay. Parang kumbaga you are choosing your battles. Okay? Parang hindi lahat papatulan ninyo. Hindi lahat problemahin ninyo. Okay? Kung pwede namang madaan sa magandang usapan, yun ang gagawin ninyo. And parang you are really trying hard here to bring back the spark in the relationship. Okay? And then we have here the Six of Cups and the Six of Pentacles. So talagang dahil dyan, nare-reconcile ninyo yung differences ninyo, and parang nagkakaroon kayo dito ng give and take. Okay? And then we have here the Four of Cups. Parang both of you are finally open to trying out different things or opportunities. Parang mas
accepting kayo dito sa kung ano yung naibibigay instead of parang dati inaayawan nyo or hindi nyo pinapansin, hindi nyo ini-entertain. Maybe ayaw nyo lang siguro na this time ma-disappoint kayo or miss the opportunity talaga na maayos yung relationship ninyo na dalawa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? We have here the Ace of Wands, the Moon, the Two of Pentacles, and the Four of Swords. Okay. So, sa nakikita ko dito, parang merong new beginning para sa inyo. It can be a new person, new relationship, new connection, ganyan, na talagang ma-excite ka, matutuwa ka, ganyan. Yun nga lang medyo hindi ka sure kung ano yung kahihinatnan nitong connection na to. Oo, magiging masaya, parang landian kayo na dalawa, natutuwa kayo na dalawa, pero nag-aalinlangan ka kung meron nga ba itong magandang resulta or kung it will lead to something serious. So, medyo, because of that, maaring hindi mo ito masyadong siseryosohin or parang take your time ka lang, ini-enjoy mo lang kumbaga yung moment. Okay? Parang you don't want to really expect from it. And then we have here the Empress, the World card, lalong-lalo na kung halimbawang long distance relationship ito. And then may possibility din na isa sa inyo siguro ay may anak na. Or pwedeng breadwinner of the family. So, parang merong waiting game na nangyayari dito. Siguro nag-aantay ng tamang panahon, nag-aantay ng parang for the circumstances nga to be right or for the feelings to really develop. Okay? Pero nakikita ko yung person na ito na patuloy talagang nagsho-show sa'yo ng interest and really being passionate sa connection ninyo na dalawa. And nakikita ko rin dito na kahit na hindi clear yung status ninyo, makakaramdam ka naman ng contentment somehow. Okay? And then we have here the Six of Pentacles, the Four of Wands, and the Four of Cups. Okay, so sa nakikita ko rin dito, maaaring may potential nga for this to lead into something serious, a committed relationship na magkakaroon ng parang maibibigay niya sa'yo kung ano yung pangangailangan mo or gusto mo. Pero may point in time na parang naiinip ka. Okay. Na siguro pwedeng mas na-develop na yung feelings mo sa kanya kaysa sa na-develop siya sa'yo. So, parang nag-aantay ka lang sa kanya na siguro na masabihin sa'yo na kayo na, parang ganyan. Okay? But we have here the Strength card and the Hangman. So, nakikita ko rin dito na talagang nilalakasan mo or nagpapaka-strong ka dito na kumapit sa relationship na ito kasi parang magiging mabagal
yung usad niya or yung development niya. Parang ang may time na walang nangyayari or same lang yung nangyayari, pero talagang tinitibayan mo yung loob mo. And then we have here the Ten of Cups. So fortunately, no, yung patience mo sa tao na to or sa connection na to can actually have a good result. Okay? Kung saan magiging kayo nga at magiging masaya kayo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? We have here the Page of Pentacles, the Judgment card, the Three of Swords, and the Six of Swords. If you are dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, maaaring may marirealize ka about sa tao na to, lalong-lalo na kung nagkaroon ng third-party situation. Or pwede rin na kahit naghiwalay na kayo nitong tao na to, marirealize mo siguro na it's best na layuan mo na lang siya. Okay, na panahon na para mag-move on ka or to make changes in your life. Okay? And then we have here the Eight of Pentacles, the Magician, the Knight of Pentacles, and the Knight of Cups. Okay, so habang lumalayo ka sa tao na to, asahan mo na hahabulin ka niya or mag-reach out siya sa'yo at pwedeng makipag-ayos siya sa'yo. Okay, na pwedeng gagawin niya yung makakaya niya para lang kumbaga hindi mo siya tuluyang layuan or hiwalayan. Ace of Pentacles, King of Cups, and the Ten of Wands. At dahil ikaw ay marupok at dahil ikaw ay nagpadala sa kanyang panunuyo, may possibility nga na magkabalikan ulit kayo. Na in fairness naman sa kanya, pwedeng mahal ka naman talaga niya. Okay? Ayun nga lang, kaakibat nung pagmamahal na yon ay mga problema. Parang ang daming gulo, pwedeng ganun, or hindi ko lang, basta parang hindi mo maki-question mahal ka niya, mahal mo siya, pero may mga problema. Hindi ko lang specifically ano yung mga problema na to. Can be problems sa family, problems sa pera, problems sa distance between the two of you, pwedeng ganun. Okay, na nakaka-apekto ngayon dun sa relationship ninyo na dalawa, na kahit nasabihin natin mahal na mahal nyo yung isa't isa, pag naramdaman nyo na yung burden nitong mga problems ninyo, doon kayo nag-start na magkagulo. And then we have the Queen of Swords and the Tower, na mention ko na. So dahil dyan, pwedeng ma-hurt ka na naman dito. At ayun, magkagulo na naman kayong dalawa. Buti sana kung yung simpleng kaguluhan lang. Pero talagang lahat, parang damay-damay na. Sobrang toxic. Ano? And then we have here the Six of Cups. But still, you try to hold on to each other. No matter how hard it is, no matter whatever problems na nangyayari. Hindi ko alam kung if that is a good thing or a bad thing, pero ayun nga, talagang sa hirap o ginhawa, parang sa toxicity or hindi, parang
magkasama or hindi nyo ma-let go ang isa't isa. Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.